ko sagutin kung para kanino itong bagong Mitsubishi Destinator, share ko muna yung experience ko sa pag-test drive. We drove it for almost 30 kilometers, dumaan sa matatarik na akyatan, winding Baguio roads, at syempre pati na rin sa stop-and-go traffic. Ang mga nagustuhan ko, una itong powerful and responsive na 1.5 turbocharged gasoline engine niya. When in normal mode, ang feeling ko parang yung Montero Sport lang ang minamaneho ko. Maganda yung response. Minimal to almost no delay. With 2 passengers, walang kahirap-hirap sa akyatan. Akala ko yun na yun. Pero, nung sinubukan ko yung bagong mode na Tarmac plus Sports mode, I was really amazed sa response. Kunting pitik lang sa accelerator, talagang lumilipad siya. Frequent na napapatras yung ulo ko sa headrest, minsan kahit konting apak lang sa gas. Kaya I can confidently say na hindi ka bibitinin sa akyatan nitong Mitsubishi Destinator. Pati nga pag-overtake, wala nang buwelo-buwelo. Konting tapak lang sa gas, talagang responsive siya. It's really fun to drive and honestly, kung naka-sports plus tarmac mode, mas responsive pa siya kaysa dun sa Montero ko. Pagdating naman sa steering, ito yung pangalawang nagustuhan ko. Malambot dahil electric power steering siya. Pero pag bumibilis ang takbo at depende sa drive mode, mas nagiging firm o hindi ganun kalambot yung steering. Which is kailangan rin talaga lalo sa high speeds for better stability, control at safety. Suspension is also good. As we drove through winding roads, minimal ang sway o body roll thanks to its active stability and yaw control. The driver's seat is also relatively high kaya maganda ang road view. Now sa aesthetics, hindi lang exterior ang modern at sleek ang design, pati sa interior. Nagustuhan ko tong malaking infotainment screen at digital instrument cluster na una ko nakita sa X-Force. Syempre, next level ang audio system dahil dynamic sound Yamaha Premium ang gamit dito. May wireless Android Auto, Apple CarPlay, Black